tol, ito nga pala yung part 1 ng birthday celebration ng aking bunso. Syempre mga tol, preparation muna tayo, advance tayo mag-isip eh. Tara, samahan niyo magluto. Let's G! Umpisahan pa natin tol magpakulo ng karne ng baka. Pakukulong ko lang tol sa loob ng 1.5 oras. Isunod rin natin tol yung dila ng baboy. Kumakain ba kayo niyan mga tol? Bali mga 4 na piraso palang dila. Yung mga tinimplahan ko lang siya ng bawang, laurel, paminta, pati asin. Para mawala talaga tol yung lansa ng dila ng baboy. Pakukulong ko rin tol sa loob ng 1.5 oras. Para malambot talaga, di ba mga tol? So naghiwa na rin pala ako ng ating mga aromatics mga tol. Nag-advance na ako ng mga hiwa dito ng mga aromatics mga tol para pagdating ng araw na lulutuin ko ng ating mga ihanda sa birthday ng anak ko mga tol, hindi na tayo mahihirapan, di ba? Ako lang lahat magluluto nito mga tol, so dapat talaga mag-advance tayo ng ating preparation, di ba? Medyo tinatamad ako maghiwa ng bawang mga tol, sobrang dami. Gagamit na lang ako ng food processor mga tol para mas mabilis, di ba? Pati ayos lang mga tol, kahit sobrang dami ng bawang, pwede naman pa yan magamit sa mga susunod na araw. Araw-araw naman ako nagigisa ng may bawang, so mga tol, ayos lang yan. Igigip lang natin sa refrigerator mga tol para hindi siya masira agad. So malambot na pala tol yung baka natin, pati yung dila ng baboy. Set aside muna natin yan. Nagbabalat na rin pala ako ng carrots dito mga tol. Bali gagamitin ko pala ito sa paggawa ng lumpiang Shanghai. Gagamitan ko tol siya ulit ng food processor. Tinatamad talaga ako mag-diet o maghiwa eh. O diba, mas mabilis ang ating trabaho. Syempre hindi mawawala ang kinchay pati celery mga tol. Diba? Dagdag din aroma yan doon sa ating lumpiang Shanghai mga tol. Hihiwain ko lang ng mga pagganyan mga tol dahil gagamit ulit tayo ng food processor. Sa dami ng aking piniprepare mga tol, kuno na lang magtayo ako ng catering business. Hindi, joke lang, wala pa ang pangpuhunan pang business eh. Pero sana soon, diba, magkaroon tayo ng puhunan. Para naman matikman nyo yung luto ko mga tol kung masarap ba o hindi. So ay nga pala tol yung dila ng baboy. Huhugasan ko lang, pati tatanggalan ko lang tol yung balat mismo ng dila. So secret mo na tol kung ano lulutuin ko dito. Panoorin nyo sa susunod na video ko. Malambot na rin pala tol yung baka natin. Tanggalan natin tol ng tubig. Tapos maghihiwa na rin pala ako ng dila ng baboy. So ay nga pala yung sinasabi ko mga tol, yung puting part tinatanggal yan kasi hindi naman kinakain yan. Natutunan ko to tol sa airmas ko na nabubuhay. Pa-favorite din to ng utol ko mga tol. So ayan, hihiwa natin tol na maninipis lang. Panigurado mga tol, pag kinain mo tong akin luto dito sa dila ng baboy, hindi mo siya malalasahan ng dila siya ng baboy. Sa susunod kong video ko tol, papakita ko paano ko siya lulutuin, diba? So ayun mga tol, set aside muna natin yung dila ng baboy. Tapos ayun nga pala tol yung baka na pinalamig na natin. Pinrotion ko na pala siya tol para hindi ako maguluhan pag nagluluto na ako, diba? Next pala natin tol yung itlog ng pugo, mga 100 piraso pala yan. Bali mga tol, pakukulong ko pala sa loob ng 12 minutes para ka lang nagpapakulo ng normal na itlog. Pwede na pala ako magbenta ng kwek-kwek dito eh. At ayun na nga mga tol, pag umabot ka nga pala sa point ng video na ito, pa-comment down below sa parte ng mundo, parte ng Pilipinas para mabati ng mga kasama next vlogs ko, diba? Gagawa naman tayo ng ating spices mga tol, magic, paminta, asukal, pati yung Italian seasoning mga tol. Yan nga pala tol, gagamitin natin sa pagmarinate sa ating whole chicken. So ayun mga tol, binabalawan ko pala tol yung 10 pirasong buo na manok. Hindi ko nga alam kung saan ko ilalagay itong ating buong manok mga tol eh, kasi hindi na siya kasya doon sa ating refrigerator. Pero mamaya didiskartehan ko lang ng mga tol kung paano ko siya ilalagay doon sa ating refrigerator. So tinimpla ko tol ng ating spices yung ating whole chicken. Tapos mga tol, irab natin siya ng evenly. Tapos maglalagay rin pala tayo ng calamansi juice. Kung mapapasin yung mga tol, may plastic yung ating chicken para kulob na kulob pag dinarinate natin siya, diba? So same process pa rin yung gagawin natin mga tol. Ilalagay natin yung manok, tapos maglalagay din tayo ng spices, tapos syempre yung calamansi mga tol. Bali mga tol, i-marinate ko pala ito sa loob ng 24 hours para mas malasa talaga yung ating chicken. Tapos kinabukasan ko siya lulutuin sa oven mga tol para mas masarap, diba? Medyo nakakapagod niya yung araw ngayon mga tol, pero syempre tiyagalan talaga, diba? Tapos titimpla ko siya tol ng patis para mas malasa din tol. Lastly mga tol, maglalagay pala ako dito ng red wine para medyo social naman yung lasa ng ating whole chicken, diba? So pagtapos yung mga tol, bubuhol natin yung ating plastic para kulob na kulob talaga tol yung ating chicken pag binarinate natin. And para hindi papasukan ng hangin mga tol, diba? So ayan. So ayan tol, tatapusin ko na yung video ko. Magbabalat muna ako ng itlog ng pugo. Medyo mahaba-haba ang ating gabi ngayon. So ayan, thank you for watching guys. Abang kayo sa part 2 ng aking part 1. Hirap.